consider natin hindi lang yung mga psychological solution, but spiritual solution. Kailangan holistic po tayo. Hindi lang psychological treatment, but spiritual treatment. Guys, if I pass away tomorrow, I want you to know I love you all very, very much. It's like 2:30 a.m. right now. I decided to have a late night snack. So I come into the kitchen I'm in the kitchen right now, but I only turn on one light. So I was eating my food in like dim lighting because I want to have an ominous moment or whatever the fuck, right? Pag may naalala ka, iyak mo eh. Ganun, okay ka, pero dumarating bigla may maalala. Itong interview natin, kita mo, natatawa tayo kanina eh. Pero pag may dumadating na alaala, sakit. Iman at Yanza, yung sinabalitaan natin, meron siyang mental health. Grabe itong struggle sa buong pamilya, mga kapatid. May natural depression talaga. Pero kapag hindi ma-process yan, especially hindi ma-lead sa sacrament, i-amplify ng kaaway natin sa demonic obsession. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso't at damdamin natin. So meron tayong malungkot na balita. Ang anak ni Kuya Kim, sikat po ito si Kuya Kim, TV host. And then, siya yung isa sa mga isa sa mga matalino na reporter. Anak pala niya ito si Iman Atienza. Si Iman Atienza. And then, sinabalitaan natin, meron siyang mental health and brought so much joy to other people, but today we grieve. So, pinadala namin agad sa professional. Pinatingin namin at na-diagnose ka agad na meron siyang bipolar disorder, PTSD, and many others, no? So, ang pagiging bipolar kasi like Eman, merong manic happiness. Sobrang saya. Matakot kayo pagka sobrang saya. Dahil ang kabaliktaran niyan, pag bipolar ka, ay sobrang depressed. Her passing, I really don't know everyone's baggage. We can see someone's mental health. Let's be kind always. So, ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating kapatid. Isa sa nabalitaan natin, hindi grabe itong struggle sa buong pamilya, mga kapatid. Dublihin natin yung panalangin sa buong pamilya na maging matatag sila sa grabe na pagsubok na dadaanan nila, mga kapatid. Ito yung post ng kanyang nanay. It's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister, Iman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives, into the lives of everyone who knew her. Iman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helped so many feel less alone. To honor Iman's memory, we hope you carry forward qualities she lived by: compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. With love, Kim, Feli, Jose, and Eliana. So, ang anak nila ay 3. So, isali natin sa dasal si Imam. Para siyang Emmanuel, Iman. So, ipagdasal natin dahil hindi basta-basta yung struggle sa mental health. At nabalitaan pala natin na yung cause of death, sa news ay nagpakamatay, So, hindi ito basta-basta, Dublihin natin yung dasal natin para sa pamilya ni Kuya Kem,
meron din akong pasyente, mga kapatid, na alam nyo, totoo na may naturally psychological illness na grabe yung deep-seated na loneliness, hindi ma-describe yung despair. Grabe. So, may natural depression talaga. Pero kapag hindi ma-process yan, especially hindi ma-lead sa sacrament, i-amplify ng kaaway natin sa demonic obsession. Meron akong pasyente nito, anak ng isang pulis, mga kapatid. Just imagine wala siyang wala talaga siyang mental health. Dahil wala siyang issue dito dahil katulad din ng batang ito, bibong-bibo. At wala talaga siyang planong magpakamatay, mga kapatid. Pagpasok lang niya sa kwarto niya. Ito po dagdag kaalaman po ito sa atin. That we need sacramentals in everywhere. We need sacramentals. Tayo ay laging pumupunta sa ibang lugar, natutulog sa iba't ibang lugar, no? At hindi natin alam, no? Yung natulugan natin ay infested pala. Infested pala. So, kailangan natin ng mga sacramentals. Itong binatid yung ito, dahil sinesearch ko po ang cause of death niya dito sa People Magazine and the New York Post. The official cause of death of Iman Atienza, as confirmed by Los Angeles County Medical Examiner, was suicide by hanging. Nandito ito sa People Magazine and New York Post. Iman Atienza, a 19-year-old Filipino social media influencer. So dito, mga kapatid, influencer siya, no? So nakita ko yung mga interview niya, very positive despite sa kanyang mental health. Nakita ko din yung interview niya na very expressive, no? Hindi natin inaasahan na mangyari sa kanya ito. Was found deceased at her home in Los Angeles on October 22. So 22 sa birthday sa kapatid ko, no? Her family, including her father, Filipino TV personality Kim Atienza, her mother, Felicia Hang Atienza, publicly announced her passing. So namatay siya October 24, kahapon pa. No? Piyesta po ni St. Anthony Maria Claret. So, pag-ask po din ako ng intercession sa santo ko na ipagdasal niyo po si Iman Atienza. They describe her as a compassionate and courageous individual who brought joy and love into the lives of everyone who knew her. Prior to her death, Iman had been open about her struggles with mental health. So, believe ako sa kanya dahil open, no? Including facing online bullying and criticism. Marami ding natural yan kapag nag-post tayo sa social media. So, yan po, mga kapatid, no? Expected na po yan kapag magkomento tayo sa social media. Meron talagang maraming mga buzzers natin. At kung hindi tayo matapang ito, no, we will destroy our day, no? It will ruin our day. She had taken a break from social media to focus on her well-being and had recently returned to posting content. Her family encouraged others to honor her memory by carrying forward qualities she lived by: compassion, courage, and kindness. So, meron tayong mga pasyente, mga kapatid, na walang talagang, yung anak ng pulis sa isang lugar dito sa Bohol,
White tingog. Wala daw boses. Walang... May boses ba ako kanina mga kapatid? Kasi mga kapatid, no? Itong mental health, hindi ito basta-basta. Hindi lang psychological po ito. At ang kaaway natin mga kapatid, hindi lahat ng suicide ay obsession. Pero meron talagang mga... Mahina po yung boses ko. Marisa ni sa Inupakan Leyte. Mag-amplify lang sa psychological mental illness natin. So, anong nangyari mga kapatid? Pagpasok niya, nawala siya sa sarili niya. No? Ano siya ng pisi. Hindi niya alam Hindi niya alam ito. Nung interview kong bata, mabuti na lang mga kapatid. Ito mabuti na lang mga kapatid pag bigti niya. Pumasok yung nanay niya. Na-save siya. Nakabitay na siya. Nakabitay na siya. Anak ng pulis. 15 years old. Grabe mga kapatid. Ito po yung pinaka-shocking na pangyayari sa buong buhay ng isang pulis mga kapatid. Ang nangyari mga kapatid, dinala nila dun sa office natin. Nung na-interview ko yung bata, nawala talaga siya. So, nagdududa na ako. Na-infested yung bahay, especially the room of that boy. No. So, pinapuntahan ko sa team natin. Hindi ako nakapunta doon dahil puno yung schedule natin. Alam nyo, nag-react talaga yung nag-react talaga yung mga demonyo sa loob ng bahay. Sumisigaw yung bata. Walking possess yung bata dahil dinadala nila dun sa room. Sa office natin. Nung in-exercise natin, ang daming demonyo nakapasok sa bata. Pero hindi lahat na itong special case na ito, walking possess itong batang ito. So, kailangan talaga natin ng prayer ng simbahan, ng sacramentals ng simbahan. Kailangan natin ng sacrament ng simbahan, mga kapatid. Malaking tulong po yan. Alam nyo, sa awan ng Diyos, tinanong ko yung bata, may plano ka bang magpakamatay? Sabi niya, wala akong plano, Father. Wala talaga akong plano. Baka nagtampo ka sa mama mo, sa papa mo. Wala din, Father. Nanonood kami ng Passion of the Christ sa araw na yun. Inspired siya sa mga araw na yun dahil nanonood siya sa Passion of Christ. Grabe yung pagpasakit ng ating Panginoon. No? Yung pagpasok lang niya, ito po additional knowledge ko ito. Additional knowledge natin ito. Na dapat mag-consecrate tayo sa bahay natin bago matulog. Ako nga, mag-deliverance ako sa ko. Dahil marami naman mga taong hindi nagustuhan tayo. Doon kung hindi natin mag-cast out yung mga unclean spirits, gigising tayo na with a heavy heart. Hindi masaya. So, pray more. Huwag mag-rely sa sarili nating sa ating lakas. No? So, sinisearch natin yung statement ng mga church fathers natin, mga kapatid, about suicide, no? I-compare natin yung idea ni St. Thomas, St. Augustine, and St. John Chrysostom. So, dublihin natin ang dasal natin sa pamilya at yan lalo na sa kaluluwa ni Iman, na para Emmanuel, no? Hindi kaya, December 25 siya na isilang, no? Hindi ko alam. No. Apo pala siya ni Mayor Atienza, yung sikat na politiko. Mayor Atienza. So dito po, sa amin ni St. Thomas Aquinas, view on suicide is intrinsically contrary to natural law and divine law.
A grave sin against God, self, and society. Pero yung experience, mga kapatid, ng anak ng pulis na nawala sa sarili, ang dami palang nakapasok sa kanyang katawan. Na, diniliverance ko siya. Normal mga kapatid, dinala kasi sa office natin. At nabahala na po yung tatay niya. No? Father, hindi namin mahal namin yung anak namin. Pero bakit nagawa niya ito? So, siniseparate ko muna yung bata sa mga magulang at in-interview ko ng personal. At sabi niya, Father, wala naman akong planong magpakamatay. Ako po ay hindi ko po second life ko na po ito, Father. Wala talaga akong plano. Ito po ay naligtas matapos magbigti na wala siyang alam na nagbigti siya. No? Anak ng pulis na hindi niya alam na nagbigti siya. Kabuti na lang na misahan gapon. Yes kapatid. Nabigyan ng misa yung mga nag-suicide, mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, hindi niya alam na nagbigti siya. Grabe yung pagpasalamat nila dahil itong testimonya niya at itong experience ng buong pamilya, mga kapatid, is a living witness of the reality of evil spirit who continue to ruin your lives, who continue to ruin our lives. Hindi naman normal yung magpakamatay, di ba? Hindi natural yun. Di ba? Didipinsaan natin yung sarili natin kapag may mag-bully sa atin. No? Pero to, demonic talaga yung magpakamatay, mga kapatid. Hindi naman demonic yung ma-depress tayo. No? Pero i-amplify ng demonyo yan para mawala tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng gana, mga kapatid. Sabi ni St. Augustine, lalo na kapag natural lang yung no, may demonic influence talaga yan. No? Suicide is forbidden. It violates God's sovereignty over life and the love of our neighbor. Sabi po ito ni St. Augustine. Sabi naman ni St. John Chrysostom, suicide is a mortal sin, an act of self-murder. It shows a disordered attachment to earthly suffering. Dahil hindi na tayo gusto. Sasakyan ito ng kaaway natin eh. Relation to demonic influence. Ito yung sabi nila. Despair or extreme suffering makes humans vulnerable to demonic temptation, which exploits passions to lead one to self-destruction. Dahil sa grabe na depression, mga kapatid. Despair, extreme suffering, yan mag-lead na broken-hearted. Ano pa? Yung bullying, pwede din yun. Evil spirits can incite despair or despair-driven anger, pwede din anger, encouraging self-destruction. Dito yung demonic influence. Pero sinabi ko sa inyo kanina, grabe talaga yung demonyo. Infested yung lugar, so it will lead him to total possession. Lumapit din sa mga albularyo yung buong pamilya. No? Kasanayan na natin. Grabe mga kapatid, grabe talaga. Nag-overtime yung kaaway natin. No? Sabi naman ni St. John Chrysostom, demon can fuel despair, fear, extreme anguish, making suicide seem like a solution. So, ito na yung solution ko para matapos yung pighati ko. Matapos ko yung mga problema ko. Yung mga, example, utang ko, ganun. So, may demon influence talaga, no? So, ano yung moral dimension natin ngayon? All three church fathers agree suicide is intrinsically wrong, violating God's law, natural law, and the law of self and neighbor. Demonic aspect, it acknowledges the evil spirit exploit despair, fear, or suffering
making humans vulnerable, but the act itself remains morally culpable. So, mananagot pa rin tayo. Pero, yung pasyente ko, wala talaga siyang plano magpakamatay. I am Kathleen. I am alive. I